Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. My dear friends, are you really present? Nandyan ba talaga kayo? Di ba, isang kakulangan natin yan. Physically, sa pangangatawan, nandirito tayo. Pero ang ating isip, ang ating puso, malayo, naglalakad, naliligaw, nawawala, nagwawala. Be careful if you are not present. Because if you are not present mentally, emotionally, spiritually, you will be absent. Hindi ibig sabihin na tayo ay nandiriyan, malapit sa bawat isa, na malapit na rin ang ating damdamin sa ating mga minamahal. Hindi ibig sabihin na tayo ay lumalapit sa Diyos physically, ang ating pangangatawan. Malapit na rin ang ating loob sa Diyos. Madalas nangyayari yan. Nilalapit natin ang ating mga katawan sa Diyos. Pero malayo ang ating puso, damdamin at kaluluwa sa Kanya. Habang tayo ay nagsasama-sama sa banal na misang ito, ibigay natin buong buo ang ating isip, puso at lakas sa Diyos. Dahil ang pinakatotoong karanasan ay ang ngayon. Hindi ang kahapon, hindi ang darating. Ngayon. Naway maramdaman natin na kasama natin ang Diyos ngayon. Sabihin natin, ibulong natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya at magtiwala tayo na tayo'y pinakikinggan niya at ipagkakaloob niya anuman ang ating pangangailangan. Para tayo ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos sa mga pagkakataon na binaliwala natin siya. Hindi natin siya nakita at naramdaman sa ating mga kasalukuyang pinagdaraanan at karanasan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nagpapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapahiiral ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsasalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy, hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghaharian niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man, sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ikaw mo'y aming
Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Heso Kristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Pinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at binuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok ang kanyang paa at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kung hindi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi nyo kasama habang panahon." Nabalita na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanya muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. Bakit ba mas mahalaga minsan sa atin ang kinabukasan kesa sa ating kasalukuyan? Why do we regard the future as more important sometimes than our present experience? Hindi niyo po ba napansin yon na habang meron kang ginagawa sa kasalukuyan, ang iyong isip nasaan? Dun sa susunod mo nang gagawin. Halimbawa na lang po, tignan niyo po yung mga bata na nag-aaral. Habang pumapasok sila, ano sinasabi nila? Sana bakasyon na, no? Pag naman nakabakasyon, ano po sinasabi? Sana klase na, nakakainip. Palagi yung isip nandoon sa kinabukasan. O kayo pong mga nagtatrabaho, di ba? Minsan ganyan din kayo. Pag kayo po ay papasok na, anong sinasabi nyo? Sana Friday na. Monday pa lang po. Di po ba? Kung minsan, Wednesday pa lang, binibilang na ilang araw pa kaya bago mag-holiday. Kaya nga hindi matapos-tapos yung kanilang mga trabaho. Bakit? Dahil nananaginip, nagde-daydream. Hindi po ba? Kayo pong mga nagtatrabaho sa inyong mga kabahayan, pag nagluluto ka ng almusal, iniisip mo na, ano kaya ang tanghalian? Pag nagluluto ka ng tanghalian, iniisip mo, ano kaya ang hapunan? Pag ikaw ay naglalaba, iniisip mo na, susunod, ikaw ay magdidilig. Habang nagdidilig ka, iniisip mo, anong susunod mong gagawin? Ikaw ay magwawalis. We are never present. Amen? Kung minsan po, pati sa pagkain, minsan meron mga ibang tao, hindi ma-enjoy ang kanilang pagkain. Bakit? Agad tinitignan yung presyo. Pag mahal yung kanilang kinakain, nangwangwenta, ano yung sinasabi? Sana sa bahay na lang tayo kumain. Di po ba? Yung mga iba, pag nilibre, libre na yan ha, ng mamahaling kape. Tatanungin, magkano to? 200? Ang mahal
mahal naman, sana nag 3-in-1 na lang tayo. Hindi pa mapagpasalamat, nililibre na lang nga po. Hindi po ba? Nakakalungkot. Minsan, hindi rin nila kayang hayaan na magpahinga ang kanilang mga minamahal. Merong mga misis na iinis pag nakikita nilang natutulog ang kanilang mga mister. Pag nakikita na nagpapahinga ang kanilang mister, anong nasa isip nila? Napakatamad naman nito. Bakit hindi magtrabaho? Bakit? Kasi gusto kumayod, magtrabaho, para magkaroon ng pera, para umangat sa buhay. Yes, these things are important. But remember, you are killing your happiness and peace if you are living in advance, if you're already living in the future. May I remind you again, my dear friends, what are we called as persons? We are human beings. We are not human doings. Tayo po ay mga tao. Anong ibig sabihin ng to be? Ang maparito, ang mabuhay sa kasalukuyan. Yan po ay malaking sakit ng ating isip, ng ating puso, ng ating pagkatao. Anong pagkukulang natin? Na habang tayo ay umiiral sa kasalukuyan, ang ating isip at puso naka-advance na. Maling-mali na binibigyan mo na mas halaga ang paparating, ang kinabukasan, kesa sa ngayon. Mahalaga po ang magtrabaho, opo. Pero wag mo naman isasalang-alang, isasakripisyo ang tuwa ngayon para sa paparating. Mga kapatid, kailangan po nating matutong mabuhay ngayon. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng ngayon. Our God is the ever-present God. Our God, when He introduced Himself to Moses, He said, I am. Hindi po niya sinabing I was. Hindi niya sinabing I will. Ang sinabi ng Diyos, I am who am. Siya ang Diyos ngayon. Isang malaking pagkakamali at kasalanan pag binabaliwala natin at hindi pinapahalagahan ang ating kasalukuyan para sa paparating. Tandaan niyo po, wala ka pang magagawa sa paparating, pero marami kang magagawa sa iyong kasalukuyan. Hindi po ba balikan niyo ang Ebanghelyo? Yan po ang kinakainis, kinakagalit ni Jesus kay Judas Iscariote. Ano po ba ang nangyari? Dumating si Maria, ang kapatid po ni Lazaro. Nagpapasalamat kay Jesus dahil binuhay ni Jesus ang kanyang kapatid. Ano pong maisusukli niya doon sa ginawang milagro ng Panginoon sa kanyang kapatid? Ang tanging maibibigay lang daw nitong si Maria ay isang mamahaling pabango. Binuhos niya lahat ng pabango doon sa paa ng ating Panginoon. Pero ito naman si Judas, tingnan niyo po, advance mag-isip. Sabi niya, sayang naman ng pabango. Dapat binenta na lang natin para magkaroon tayo ng pera na ipantulong sa mga dukha, sa mga nangangailangan, sa mga nahihirapan. Hindi po masama ang tumulong sa mga mahihirap, pero pinaalalahanan siya ng ating Panginoon. Ang mga mahihirap, palagi niyong kasama. Ako, mawawala ako. Anong sinasabi niya? Bakit hindi ka na lang mag-enjoy sa nangyayari ngayon? Ang mga dukha, matutulungan mo yan, pero ngayon, hindi na mangyayari muli ito. Kung hindi nyo na ako makakasama muli, tingnan nyo po, nababaliwala yung kasalukuyan dahil palaging advance, nasa kinabukasan na ang isip at puso. Bakit po nawawalan tayo ng tuwa at ng kapayapaan? Dahil hati ating isip at puso sa kasalukuyan at sa kinabukasan. My dear friends, we are reminded today, enjoy today, because today will never happen again. Forget about the past, because the past is history. Kahit na paano niyo po isipin, yung nakalipas, wala na kayong magagawa dyan. For a second, do not allow yourself to be stressed about the future, because the future is just an imagination. Kung hindi niyo po mapigilan na isipin ang nakalipas, then leave your past to God's mercy. Amen? Kung hindi mo mapigilan na iniisip mo anong mangyayari bukas, then leave your future to God's providence. But what is important is today, live
today, happily, peacefully, because today you will experience God's presence. Kaya nga po, di ba, ang isang kahulugan ng present is gift. Ang kasalukuyan ay regalo. Pero nung ginagawa natin madalas sa regalo ng kasalukuyan, hinahayaan lang natin na dumaan. Hindi po ba? Mga kapatid, sana bago tayo lumisan sa mundong ito, umalis tayo na walang pagsisisi. Napakaraming tao bago sila mamatay, ang dami nilang pagsisisi. At ang unang-una, number one, na pinagsisisihan nila na hindi sila naging masaya sa kanilang buhay, na palagi silang nagmamadali. Diba? Meron po mga iba, ngayong high school sila, sinasabi, sana elementary ulit ako. Dahil nung elementary, wala naman masyadong assignment, wala masyadong pinag-aaralan, laro-laro lang. Meron po mga college student ang nagsasabi, sana high school ulit ako, high school life, mas masaya kaysa ngayong college. Napakaraming mga project, napakaraming mga ginagawa, mas masaya nung high school. Meron din po mga tao na nagtatrabaho na ngayon. Ang sinasabi, sana nag-aaral ulit ako, college na lang ako. Dahil nung nag-aaral ako, humihingi lang ako ng baon, binibigyan ako. Ngayon, ako na nagtatrabaho, ako na nagbabayad ng lahat, ng kuryente, ng tubig, nakakapagod na lang. Meron din po mga 40 years old na sinasabing, sana 25 years old na lang ulit ako para makain ko muli yung mga gusto kong makain. Ngayong 40 years old na ako, gusto kong kumain ng lechon, ng chicharon. Hindi ko na magawa, napakataas na ng aking sugar. Meron din po mga 60 years old nangangarap. Sinasabi, sana 40 years old na lang ako ulit. Dahil nung 40 years old ako, nakakalakad-lakad pa ako. Dahil nung 40 years old ako, kaya ko pang magbakasyon pumunta sa mga beach. Pero meron din po mga 80 years old nangangarap na maging 60 years old. Bakit? Dahil sinasabi nila buti pa nung 60 years old sila. Kahit na masakit ang kanilang mga tuhod, nakakatayo sila. Pero ngayong 80 years old na sila, maglakad lang sila ng kakaunti, hinihingal na sila. Nahihirapan na sila dahil marami na silang nararamdaman sakit sa kanilang pangangatawan. My dear friends, a lot of people now are living with regrets. Why? Because they have not enjoyed their life. Bakit hindi sila naging masaya? Dahil palaging nagmamadali, they were living their life in advance. Mga kapatid, kailangan po nating matutunan na ang pinakamahalagang parte ng ating karanasan ay yung ngayon. Yung ngayon, napakabilis. Isang segundo lang. Hayaan mo na yung iyong nakalipas. Hayaan mo din ang iyong hinaharap. Pero manatili ka kasama ang Diyos ngayon. Anong mga pagpapala na binigay ng Diyos ngayon sa iyo? Nakikita mo ba? Pinapasalamatan mo ba? Kung wala kang nakikitang mga grasya, baka yan ang dahilan. Bakit ikaw ay malungkot? Bakit ikaw ay nag-aalala? Bakit hindi ka payapa? Kaya tayo po ay magdasal. Magpatulong sa Diyos, sabihin natin, Panginoon, naway maging masaya ako. Araw-araw ng aking buhay sa kasalukuyan. Tulungan mo ako. Nahayaan ko nang nakalipas na wala akong magagawa. At pinapaubaya ko sa iyo ang hinaharap, nagtitiwala kami sa iyo. Naway sa aming pamumuhay ngayon, yan ang magbigay sa amin ng tunay na tuwa at galak, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Ama, sinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Pagkaloob mo na sana sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay,
lagi kaming paginhawahin ng kanyang kabutihang loob at lakas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin sa pakikiisa namin sa buhay mong walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob ng katapatan na magaganap na ang pag-aalaala sa aming pag-anib sa iyong tinutubos na angkan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana,
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at walhati ay ipagdiwang namin at tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagian mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alam niyo po ba bakit minsan nai-stress kayo? Kasi nag-aalala kayo. At anong ibig sabihin ng pag-aalala? What is worry? Worry is living in the future. Madalas, pag-advance ang isip at puso natin at meron tayong inaasam. Pilit nating kinokontrol, hinahawakan ang mga bagay na hindi naman talaga natin makontrol-kontrol. Yan ang nagiging dahilan ng ating kapaguran, ng ating lungkot o tinatawag na stress. It's okay to plan for the future. But it is another story to stress about the future. Remember that. Do your best today and allow God to do the rest. Kung wala kang magagawa, ipasa Diyos mo. Pero napakarami pa rin sa atin, napakatigas ng ulo. Alam na nga na walang magagawa, pilit pa rin may ginagawa. Tinuturuan tayo ng Diyos na manampalataya sa Kanya. Bakit tayo ay dumarating sa sukdulan, sa dead end, sa mga bagay na wala tayong magawa? Kasi pinapaalala ng Diyos, kung hindi mo kaya, bigay mo sa akin. Ako kaya ko. Kinalulungkot ng Diyos pag tayo ay malungkot. At hindi masaya ang Diyos pag tayo ay hindi nag-i-enjoy at masaya sa buhay na pinagkaloob niya. Pero hindi tayo magiging masaya kung mga grasya, pagpapala at bendisyon na pinagkaloob niya sa iyo, nasa harapan mo na, ay binabaliwala mo pa rin. Kahit na tayo ay may problema, kaya natin piling maging masaya. Di po ba? Hindi ibig sabihin, wala kang pera, na hindi ka na mag-i-enjoy sa buhay. Maraming bagay ang libre. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng pera para ikaw ay maging masaya. Di po ba? Binibili na po ba ngayon ang kakwentuhan? Hindi. Bakit mas marami pa rin mga Pilipinong masaya dito sa Pilipinas kesa sa ibang bansa? Kasi lumabas ka lang, ang dami ng mga tao dyan na pwede mong pakipagchismisan. Binabayaran niyo po ba mga taong yon? Hindi. Pero tingnan mo yung mga nagchichismisan, nagwekwentuhan. Karamihan dyan walang pera, pero kaya nila maging masaya. Amen? Kahit na sabihin mo may sakit ka, libre pa rin po ang manood. Tapusin nyo lahat ng mga palabas na makikita nyo sa TV. Kung meron kayong internet, ubusin nyo lahat ng palabas. Pahinga kayo. Ano man ang iyong pagsubok, hindi ka naman papabayaan ng Diyos na wala kang pagpapala at bendisyon. Enjoy your present life today. At yung hindi mo kaya, paubaya mo sa Diyos. Huwag mong papagurin ang iyong sarili sa mga bagay na hindi mo naman kayang bigyan ng kasagutan. Manampalataya ka, manalig ka, ng Diyos, nasa Kanya ang sagot. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.